Isang malaking trahedya ang gumimbal sa Jolo, Sulu dahil sa magkasunod na pagsabog sa loob at labas ng Jolo Cathedral kaninang umaga. Hindi bababa sa 15 ang patay, base yan sa paunang ulat ng Philippine Army. At may ulat on the spot ang ating GMA News stringer na si Piwi Bacunio. Piwi? Yes, June Marie, dalawang pagsabog na ang naganap sa loob ng Jolo Cathedral, Jolo, Sulu ngayong umaga. Nangyari ang dalawang pagsabog habang nagkasagawa ng isang banal na misa. June Marie, ang unang pagsabog ay sa gitnang bahagi ng simbahan, habang yung pangalawang pagsabog naman ay sa may pintuan nitong kasidral. Halos nawasak ang loob ng kasidral, June. Naabutan pa ng GMA News ang mga bangkay sa labas ng kasidral. Nagkalat ang mga parte ng katawan ng tao. Sa ngayon, ayon kay Philippine Army Public Affairs Chief Colonel Noel De Toyato, 17 na ang kumpirmadong patay at 48 ang sugatan. Kabilang dito ang mga sundalo at security na ng simbahan, kabilang ang mga sibilyan na sisimba. Sa ngayon, June, ang mga sugatan ay nasa Sulu Provincial Hospital. June, Maris. Piwi, kumusta ang sitwasyon ngayon dyan sa Jolo pagkatapos ito nangyaring pagsabog? Sa ngayon, June, talagang sobrang strict na ng security sa buong bayan ng Jolo. Maraming nagsagawa na ng checkpoint ang PNP at ang Philippine Army upang mabantayan kung sino man ang gumawa ng mga pagsabog nito, June. Yung, alam ko, Piwi, yung mga ospital dyan, maliliit na ospital lang. Merong provincial hospital, may military hospital. Kaya ba nila pangalagaan itong mga nasugatan na ito na napakarami, Piwi? June, ayon sa ating nakuhang informasyon, itong ibang sugatan ay kailangang ilipat sa Zamboanga City para matugunan yung kanilang tinamong pinsala sapagkat hindi na kaya dito sa Sulu na gamutin itong mga sugatan. So kailangan silang i-airlift patungong Zamboanga, Piwi? Tama, June. Sa ngayon, ang para sa mga informasyon, patungo na dito itong mga chopper galing sa West Lincoln. Paano daw nakalusot yung mga suspect? Unang-una, sino ba ang tinitignang suspect dito, Piwi? Sa ngayon, June, wala pang binabanggit ang Philippine Army na kung sino ang may kagagawa ng pagsabog nito. Pero ayon sa paunang investigasyon, posible yung Abu Sayyaf ang may kagagawa nito, June. Yung area kasi na yan, downtown Jolo, bago ka makapasok dyan na Piwi, sa kapakanan na rin ng mga nakikinig at nanunood, marami kang pagdadaan ng checkpoint dyan, mahigpit ang seguridad dyan. Paano kayang nakapasok sa area na yan, yung mga nagpasabog ng bomba? Tama, June. Sa ngayon, wala pang makitang sa mga PNP na nagkasagawa ng investigasyon ng Philippine Army, wala pang makitang paraan kung paano nakapasok itong mga nag-alibigay ng pasabog sa timbangan. Talagang sobrang higpit ng seguridad dito, kaya nagtataka sila kung paano nakapasok itong mga may gawa ng pagsabog. I'm sure itong insidenteng ito, Piwi, grabe yung nilikhang takot sa mga residente ng hindi lang ng downtown Jolo, kundi pati na rin na mga kapaligid na bayan ng lalawigan. Tama ka, June. Dito nga ngayon sa Jolo, halos lahat ng mga tindahan, ng mga establishment ay nagsara na sa takot na muling magkaroon ng pagsabog. Ito yung kanilang pinahangambahan na sana huwag nang maulit yung pagsabog. Halos walang tao sa mga lansangan, sobrang mga checkpoints ng militar at ng PNP, June. Kaya talagang kahit sa mga karatig bayan, June, kabado rin o nangangamba rin pang mga kababayan natin dito. Ingat ka dyan at maraming salamat sa iyo. Yan pong ating GMA News stringer na si Piwi Bacunio, nag-uulat mula sa Jolo, Sulu.